Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para may pamalas namin ang kanyang mukha sa mundo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo. Sa isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakiibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat bahagi ng salmo. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Ulitin po natin. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y iyong alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaki naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inaanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halik kayo,
handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kaya na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At sinabi ng isa, nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kaya na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa pa, bagong kasal ako. Kaya hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit at sabi sa alipin, lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod. Isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay. Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo. Ngunit maluwag pa. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi po ako masyadong nakatulog dahil minomonitor ko po ang aming lugar dahil po ay nasa signal number 3 po kami kagabi. Ang Bohol, Cebu at ang iba pang lugar sa Western Visayas at kaya po inaano ko yung aking kapatid doon kung kumusta ang lagay, malakas ang hangin at ang ulan. Anyway, so mga kapatid, sa atin pong mga pagbasa ngayon ay pinapahayag sa atin na pag ikaw ay inaanyayahan, niyakag sa isang okasyon, puntahan mo. Dahil mahihiya ka naman sa nagsabi sa iyo. Kahit saglit lang, kung minsan ay may mga ganong okasyon, halimbawa kayo na kumbita sa akin, kung minsan ay ito na rin yung pagkakataon para makita at madalaw ang inyong pamilya. Ang akin is kung may panahon at wala namang dahilan na hindi makapunta, pupuntahan ko po talaga. Hindi dahil sa makikain at makibarik, kung hindi ay niyakag ka niyakag ka, inaanyayahan ka na makibahagi sa kanyang o sa kanilang kasayahan. Kaya nga po sa konteksto ng ating mabuting balita, patuloy tayong inaanyayahan ng Panginoon na makibahagi sa kanyang salo-salo. Marami sa mga inaanyayahan ay may mga kanya-kanyang dahilan. Kaya anong sabi ng Panginoon sa huling talata ng ating Ebanghelyo? Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan na hindi makatitikim ng aking handa. Sila yung binigyan ng invitation Napakaganda pa ng invitation card. Tsaka may nakalagay pa doon RHIB. Or sa tingin ko't mahalagang tao na pinagsabihan. Ngunit sa oras na mismo ay maraming kadahilanan. Ngunit siyempre nakahanda na ang lahat. Anong gagawin ko? Itapon ko ang pagkain, nandoon na ang catering, naroon na ang lahat-lahat, handa na. So anong ginawa ng Panginoon? Inutusan ang kanyang mga alipin na lumabas, maghanap ng mga tricycle driver, maghanap ng mga pulubi, ng mga bulag, ng mga pilay. At hindi pa rin nagkasya, at marami pang kulang. Kaya anumang makita ng kanyang mga alipin na naroon sa labas, sige, pumasok tayo, makikikain tayo. So mga kapatid, ito po iuugnay natin sa atin pong pakikidalo, pagkikiisa sa banal na misa. Sa araw-araw po nating pagsisimba, ito po ang pagtugon natin sa panawagan ng Panginoon. Lalo tigit na hindi ka laang sumimba dahil ikaw ay merong
tungkulin sa simbahan, ikaw ay lay minister, ikaw ay lectors, ikaw ay taga-nobina. Kung hindi, ito ay kusang loob. Kasi nga sinasabi sa atin ni Apostol Pablo sa ating unang pagbasang narinig, kung anong merong kang talento, merong kung anong kaloob sa iyo, ay gamitin mo. Kung mayroong kang, sabi nga natin, biyaya o regalo ng pagkanta, ang ganda ng boses mo, huwag kang maglektor. Pumunta ka sa choir. At kung ikaw naman ay mayroong ganong halimbawa sa paglilingkod, sa pagiging leader, ayun, gamitin mo para sa ikabubuti ng sambayanan. So mga kapatid, ito po ay ang ating paglilingkod din sa simbahan ay isang pag-aalay ng ating panahon, ng oras. Hindi tayo sinuswelduhan, hindi tayo binabayadan. Ang atin is pagbabalik natin sa mga kaloob ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Tayo pa nga ang nagbibigay para sa simbahan, para sa patuloy ng misyon ng ating simbahan at ng ating parokya. So mga kapatid, sa pagpatuloy po ng ating banal na misa, ganun din ang ginawa ni San Carlos na siyang ating ipinagdiriwang sa araw na ito ang kanyang paggunita. Siya po ay isang obispo at siya ay nabubuhay noong panahon ng reforma ng mga protestante at nakiisa sa reforma ng buong simbahan noong huling taon ng Konseho ng Trento o the Council of Trent. Siya po ay namatay batang-bata pa sa edad na 46 noong November 3, 1584. So yun po yung kanyang, hindi na po isa-isahin ang kanyang pong mga buhay niya, kundi ang atin po ay ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili upang panibaguhin o ang sasabi nga natin reforma sa loob ng ating simbahan.